MT Novel Story. Kabanata 716. Treasure Identifying Golden Eyes. Napangiti si Yang Bo at hindi nagsasalita. Tinuro niya ulit ang TV. Mabilis na lumingon si Hong Yu upang tingnan ang nakaraan, at nakita ang mga salitang, narito ang pinhole camera na dark shot, sa kanang sulok sa itaas ng screen ng TV. Pagkatapos ay nakita niya ang reporter na naglalakad papunta sa hardin ng mga bansa at nagtatanong sa ilang babae. Saang nasyonalidad ka galing? South Vietnamese. Bakit ka nandito, gumagawa ng ganitong gawain? Hindi ko rin akalain na gagawin ko to. Pinalabas ako ng tito ko para magtrabaho at napakalaki daw ng kita. Hindi ko inaasahan na nalulugi siya dito. Para makabayad sa utang, ipinagbili niya ako dito. Panipi. Tila nagulat at natigilan ang reporter ng matagal, ilang bisita ba ang kailangan mong kunin araw-araw? May physical examination ka ba bawat taon? Panipi. Anong ginagawa mo? Bakit mo tinatanong? Mabilis na iniabot ng reporter, sa pera sa nakaraan, ang ugali ng babae ay biglang nagkaroon ng malaking turn, intimate way, huwag mong pakialaman ang ibang oras, sinusundo lang kita ng bisita ngayon. Di nagtagal, binago ng kamera ang isang babae, medyo maganda ang itsura ng babae, ganoon din ang tanong ng reporter, Cambodia ang babae, dinukot at natrapot ng boyfriend ng online love. Ilang bisita ang sinusundo mo araw-araw? May physical examination ka ba bawat taon? Tanong ng reporter. Average of 5 to 8 guests a day, check up. How could that be possible? We are the cheapest in the city that never sleeps. How could they allow us to have a physical examination? Kapag tayo ay may sakit, tayong lahat kailangan tumanggap ng bisita. Naisipan mo na bang umuwi? Umuwi ka na. Natigilan ang babae, at pagkatapos ay natabunan siya ng malamig na tubig. Naputol ang panayam. Pagkatapos, may ilang babae na sunod-sunod na na-interview. Ang karanasan ng bawat babae ay halos pareho, at lahat sila ay may parehong trahedya na karanasan. Natigilan si Lu Jiafei. I always thought they were all voluntary. I didn't expect na sila pala ang dinukot at ibinenta. Umiling si Hong Yu. Alam niya ang katotohanan, ngunit hindi niya inaasahan na ang lungsod ay nalantad sa malaking sukat. Tahimik ang restaurant, at maririnig mo pa ang mabibigat na paghingal sa eksena. Ang kadiliman at kasamaan ng lungsod ng hindi kailanman gabi ay sa wakas ay nalantad at ipinakita sa harap ng lahat. Maaari mo ring asahan ang katapusan ng susunod. Kaya lang, ilang dekada na rito ang Nevernight City. Hindi ito ang unang pagkakalantad, ngunit ito ang unang pagkakataon na ginawa ang ganoong malakihang pagkakalantad. Okay lang. Naniniwala ako na kaya ng lungsod ang pressure. Biglang tumayo ang isang lalaki sa dining room at malakas na boses. Sleepless City has existed for too long. I have here since I was born. The Walker family is so powerful that the Malay government dare not move it. I think so. Originally, maraming tao ang hindi nakakaalam tungkol sa city that never sleeps. This time it was an advertisement for the city that never sleeps. Tsaka, ang mga babaeng ito ay talagang mga aso. Araw-araw silang kumakain, umiinom at nagpapasaya sa kanila. Ang lakas ng loob nilang humingi ng napakaraming bagay. Karapat-dapat silang patayin. Hindi ko alam kung sino ang nakatayo sa likod ng oras na ito. It's national TV station. Natigilan si Yang Bo sa mga komento sa lugar. Hindi niya inasahan na maraming tao ang binaluktot ang kanilang pangunahing pagkatao. Tinapik ni Lu Jiafei ang mesa. Sino ang mga taong ito? Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lu Jiafei. Sa kabutihang palad, maraming mga tao ang hindi nakakaintindi ng Chinese at hindi nakakaintindi sa kanyang kahulugan. Hinailan ni Yang Bo at Hong Yu si Lu Jiafei at lumabas ng restaurant. Gulat na gulat sila. Napakaraming turista sa labas. Maraming tao ang pumupunta dito dahil sa mga ulat. Nagulat si Yang Bo. Is there something wrong with this nation? Not even the most basic concept of right and wrong. Biglang tumunog ang telepono ni Hong Yu. Sinagot niya ang telepono at sinabing, well, lumingon siya kay Yang Bo at sinabing, babalik ako ngayon din. Gustong bumoto ang konseho kung ipagbabawal ang Night City. Nagulat si Yang Bo. Tumingin siya kay Hong Yu at sinabing, gusto mo bang bumoto sa ganitong bagay? Napakaraming ilegal na kaso. Umiling si Hong Yu. It's a matter of mechanism. I can't decide on it alone. Pumunta ka.
Kumaway si Yang Bo kay Hong Yu para pumunta sa pulong. Hindi sumang-ayon si Yang Bo sa ganitong paraan sa kanyang puso. Naisip pa niya na kung bumoto ang parlamento, malamang na hindi ito maipapasa, dahil karamihan sa mga miyembrong naupo para bumoto ay nasa lungsod ng hindi kailanman gabi. Sa China, ang sitwasyong ito ay ganap na imposibleng mangyari. Bago ang pagkakalantad sa media, natatakot ako na ang lokal na pulisya ay makakakuha ng panloob na abiso at magmadali sa pinangyarihan upang imbestigahan at harapin ito. Pagkatapos ng media exposure, mawawala ang lahat. Ito ang pagkakaiba na dulot ng sistema. Ang gobyerno sa China ay mas mahusay kaysa doon sa Malaysia. Halika, pumunta tayo sa kasino ngayon, anuman ang lahat ng ito. Lumingon si Yang Bo at tumungo kay Lu Jia. Tumango si Lu Jiafei at sumunod. Nang makita ni Tom Walker ang mga headline sa front page, galit na galit siya. Tinawag niya ang Public Relations Minister sa ilalim ng kanyang kamay, at hinampas niya ang mesa ng marahas. Ano ang masasabi mo sa mga ulat na ito? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ito napansin noon. Pawisan ng Ministro ng Relasyon sa Publiko, boss, masyadong biglaan ang pangyayaring ito. Kaninang umaga ko lang napansin. Kita mo naman ang ganitong sitwasyon. Biglaan talaga, totally mobilizing the media all over the country. Walang ganyang lakas ang mga ordinaryong tao. Tumango si Tom at galit na sabi, hindi mo na kailangang gawin. Pwede mo na akong ipack at umuwi na. Natigilan ang PR minister. Tumangala siya kay Tom Walker at sinabing, boss, hindi kita masisisi dyan. Kumaway si Tom, at agad na may dumating at hinaila ang Public Relations Minister palabas. Ang pinuno ng Departamento ng Relasyon sa Publiko ay napinsala at inalis. Si Tom Walker ay nasa isang mabigat na puso. Tumangala siya at tumingin sa labas. Siya Chaonan ay lumabas ngayon at wala dito. Wala man lang siyang mapag-usapan. Si Tom ay kumilos ng kaunti, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa. Ang grupong ito ng mga aborigine ay marunong lang manggulo. Kung ang lungsod ay ipinagbabawal, gaano karaming mga tao ang mawawala ng trabaho. Sa pag-iisip nito, nakahinga lang ng maluwag si Tom, ngunit mapilit pa rin siyang humirang ng bagong ministro ng relasyon sa publiko. Hayaan siyang harapin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon, ang pinakamahusay ay alisin ito. Hindi nagtagal, sumugod ang isang security man. Galit na galit si Tom Walker nang sabihin niya, hindi mo ba alam na? Huwag mo akong istorbohin kung walang problema sa iyo. Ang security department ng staff, agad na nabigla, kung saan siya ay nakaranas ng ganoon. Inihagis ni Tom Walker ang tasa ng tsaa mula sa kanyang kamay. Nang bumangga ang salamin sa dingding, nabasag ito. Sumigaw si Tom, umalis ka rito. Natigilan ang staff ng security department at sa wakas ay bamulong, dumating lang ulit yung lalaking inayos mong panoorin kahapon. Kumaway ng kamay si Tom Walker. Tara, hayaang harapin ito ng hari ng mga sugarol. What can I do for you? Hindi na nagsalita pa ang lalaki at tumalikod na at naglakad. Palabas. Kabanata 717. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Sumugod si Yang Bo sa kasino at dumiretso sa VIP room. Nakita niya ang lalaki kahapon at ang isa ay dayuhan na may dilaw na buhok at asol na mga mata. Pumasok si Yang Bo at umupo. Taas-baba ang tingin niya sa dalawang lalaki. Napatingin din siya sa lalaking nakasuot at leather shoes kahapon. Ano ang iyong pangalan? Dato. Sinabi ng lalaki, hari ng sugal sa Timog Silangang Asya. Ang mga mag-aaral ni Yang Bo ay lumiliit. Kahapon, wala siyang masyadong pakialam. Hinawakan ni Yang Bo ang kanyang kamao at sinabing, good to meet you. Pagkatapos nito, tumingin si Yang Bo sa lalaking may dilaw na buhok at asol na mga mata. Kapag nakita niya ang kabilang partido na nakataas ang ulo at nakapikita ang baba, alam niyang isa siyang mapagmataas na tao. Ngunit dahil si Tom Walker ay maaaring ayusin para sa kanya upang samahan ang pagsasanay, siya ay dapat na may mahabang kasaysayan. Hindi nagilo si Yang Bo, at lumingon para tingnan siya. Ang Dutch officer ngayon ay isang magandang babae na may mahabang buhok at manipis na baywang, maputi ang balat at maselang mukha. 2 beses itong tinitingnan ni Yang Bo at palaging nararamdaman na may mali, lalo na kapag hawak ng kabilang partido ang card gamit ang magkabilang kamay, tila may ilang paikot-ikot. Nang makitang nakatitig si Yang Bo sa opisyal ng Dutch, si Henry na may dilaw na buhok at asol na mga mata ay malamig na ngumuso, medyo nandidiri. Sumimangot din si Dato.
Hindi niya akalain na naaakit si Yang Bo ng isang babae. Kung mas maraming babae ang inayos ngayon, hindi ba siya mananalo ng walang laban? Sumilip si Yang Bo. Napansin niya na may tikon sa bibig ng kanang kamay na tigre at manipis na kukon sa itaas na dulo ng hintuturo ng kanang kamay. Malinaw na hindi ito ang pangkalahatang sitwasyon. Laging gumagamit ng baril ang kabaligtaran. Natigilan si Yang Bo dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang lugar na hindi dapat makita, ang taong espesyal na ito ay isang personal na demonyo. Nakaramdam ng kaunting sakit ang batang si Burton nang naroon siya. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo at sinabing, magpalit ka ng opisyal ng Dutch. Natigilan sandali ang dato. Ang pagsusugal ay walang kinalaman sa mga opisyal ng Dutch. Natinititigan ni Yang Bo ang dato at itinuturo si Jaffe kapag siya ay nakarating. Papayag ka ba kung hihilingin ko sa kanya na maging isang Dutch officer? Nang hindi makapagsalita si Tatuton, halatang walang tiwala si Yang Bo sa opisyal ng Dutch, ngunit hindi sila pumayag na palitan si Yang Bo. Napakalinaw ng dato, dapat alam ni Yang Bo na konektado siya sa kasino, kaya wala siyang pakialam. Kumaway siya sa Dutch officer, hayaan mo si Lina na pumunta dito. Tumingin ang genie kay Yang Bo at sinabing, okay. Maya-maya, pumasok ang isang mapang-akit na babae na may blonde na buhok at asul na mga mata. Puno siya ng halimuyak at tumingin sa silid. Nang makita niya si Henry, hindi niya maiwasang mapangiti. Hello! Yang Bo ay tumingin sa nakaraan at hindi gaanong sinabi. Tara na, Yang Bo daw. Hindi nagsalita ang babae, binasa ang mga card sa harap ng kanyang mukha at ibinaba ang mga ito. Tinitigan ni Yang Bo ang kamay ng babae at kumikislap ang mga mata nito. Nakikita pa nga niya ang bawat detalye ng bawat isa. Bahagyang namumugto ang mga mata ni Yang Bo. Tinitigan niya ang kamay ng kalaban at hindi niya maiwasang mapasimangot. Ngayon lang nagpalit ng card ang babae ng napakabilis. Hindi nagtagal, natapos ang shuffle, at inabot ng babae ang card kay Henry. Inilagay ni Yang Bo ang kanyang kanang kamay sa mesa at tinapik dahan-dahan. Tumingin ang lahat ng tao sa field, at hindi nasisiyahang tumingin si Henry kay Yang Bo. Hindi dumating si Tom. Inimbitahan kanyang lahat. Guest ako. Hindi ba dapat sa akin ang unang card na ito? Yang Bo daw. Natigilan si Dato at tumango. Sobrang conceited ni Henry. Maaari mong ibigay ito sa iyo. Pagkatapos noon, sinenyasan niya si Yang Bo. Natigilan ang babae at ang pangit ng mukha. Tumingin siya kay Yang Bo at nakita siyang nakangiti. Naunawaan niya na si Yang Bo ay isang matandang kamay at nakita niya ang kanyang maliliit na galaw. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na magsalita at inilabas ang card. Nanalo si Yang Bo ng halos 100 milyong cash kahapon. Pinalitan niya ito ng chips, kaya mabilis niyang itinapon, 10 milyon. Nagtapon si Yang Bo ng 10 milyon na agad namang ikinagulat ng Dato at Henry. Sa pangkalahatan, mainit ang unang laro at kakaunti ang taya. Talaga, ang unang laro ay hindi manalo ng marami. Pero napakataas ng shot ni Yang Bo, puro laban. Medyo nag-alinlangan ang Dato, sumunod, 10 milyon. Hindi nagatubili si Henry, follow. Dumating si Henry para iligtas ang laro ngayon. Nanalo man siya o natalo, hindi niya pera iyon. Pero kung tutuusin, may kinalaman ito sa kanyang reputasyon, kaya nagmumukha siyang casual, ngunit sa katunayan ay napakamaingat niya. Ngumiti si Yang Bo at hindi binuksan ang deck. Kitang-kita niya ang card ng lahat. Ang kanyang card ay ang pinakamahusay. Hindi nakakagulat na gagamit siya ng ilang maliliit na galaw. As expected, may level siya. 50 milyon. Si Yang Bo ay nagpatuloy sa pagtaya. Kumunat ang noo ni Tato, nag-aalangan na iwanan ang card at sinabing, walang. Henry ang tumingin sa mukha niya. 3 alas ang mukha niya, tapos tumingin siya sa mukha ni Yang Bo. May 2 5 at 3 sa harap niya. Ngumisi siya, so confident. Sinusundan kita. Tumawa si Yang Bo, isa pang 30 milyon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Henry. Nakita niyang maliit na bahagi na lang ng chips ang natitira sa harap ni Yang Bo. Talagang tumaya siya sa kabuuan na nagpa-pressure sa kanya. Napatikip ng ngipin si Henry at sinabing, 30 million, deal. Pagkatapos noon, inihagis ito ni Henry gamit ang isang kamay. Siya ay 3 A at isang pares ng 3. Binuksan ni Yang Bo ang ilalim ng card, 4 siya 5 plus A 3. Nanalo si Yang Bo sa pambungad na laro. Gumawa ng netong kita na 100 milyon.
Si Henry ay nakaupo ng patago sa kanyang upuan, ngunit kailangan niyang tumuwid at seryosong tumingin kay Yang Bo. Kumunat ang noo ni Dato. Nalaman niya ang kakayahan ni Yang Bo kahapon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinuruan ulit siya ni Yang Bo ng leksyon ngayon. Susunod, si Yang Bo ay hindi malambot ang puso, ngunit pagkatapos ng ilang pag-ikot, ang kapital na nasa kamay ay lumampas sa 1 bilyon. Si Henry at Dato ay hindi nang ahas na magsalita pa, at maging ang kanilang mga taya ay maingat. Nang makarating ang balita kay Tom Walker, muli niyang sinira ang kanyang tasa. Dalawang bastos, kapag nangako sila sa akin, puno sila ng kumpiyansa, ngunit ngayon sila ay napakalambot na itlog. Kalad ka rin silang dalawa palabas para pakainin ang aso. Masaya si Yang Bo. Umabot sa 1.5 billion yuan ang chip sa kamay niya. Pinaalis sina Henry at Dato, na labis na ikinalungkot niya. Kumatok siya sa mesa, all the chips are exchanged. I have to sleep with a woman tonight. Ano ang tingin mo sa akin? Tanong niya. Ikaw. Tumingin si Yang Bo at umiling, hindi ka tapat. Natigilan ang babae at hindi maiwasang mamula. Alam din niya na alam ni Yang Bo ang kanyang maliliit na galaw. Sa tuwing may galaw siya, babalaan siya ni Yang Bo. Hindi nagtagal, ang mga chip na ito ay nasuntok sa bank card ni Yang Bo. Naiinggit ang mukha ni Lu Jiafei, kung kaya ko lang gumawa ng ganito kalaki. Tumawa si Yang Bo. Makatiyak kang matutupad ito sa lalong madaling panahon. Agad na interesado si Lu. Jiafei, malapit na ba itong maisakatuparan? Ano ang ibig mong sabihin? Panipi. Sa oras na ito, 2 tao na ang lumakad palabas ng kasino. Itinuro ni Yang Bo ang karamihan ng mga tao, kailangan lang ng mga taong ito ng dahilan, maaari silang maging lobo, maglalakad tayo sa harap ng mga lobo. Si Lu Jiafei ay labis na naguguluhan. Nang muli siyang magtanong, nag-aatubili si Yang Bo na magsabi pa. Kabanata 718, Treasure Identifying Golden Eyes. Sa labas ng kasino, hindi pa malayo, tinawag ang tawag ni Hong Yu sa telepono. Hindi na ipasa ang boto. Hinawakan ni Yang Bo ang kanyang mobile phone at sinabing, nagsimula na ang mga dayuhang media na mag-ulat. Hindi pa ito lumipas. Panipi. Bahagyang nag-alinlangan si Hong Yulo, may mga taong nagsumite ng resolusyon ng pagsasara ng negosyo para sa pagwawasto, at sila ay pupunta sa boto. Natigilan si Yang Bo. Saan tayo dapat bumoto sa ganitong sitwasyon? Hindi ba maaaring mag-isyo ang isang lokal na departamento ng abiso na suspindihin ang negosyo para sa pagwawasto? Well, I see. Ibinaba ni Yang Bo ang tawag. Narinig din ni Lu Jiafei ang usapan ni Yang Bo. Tiningnan niya ito mula sa gilid at sinabing, hindi, mga bagay na halata, binubuksan ba nila ang kanilang mga mata at nagsasabi ng kasinungalingan? Hindi lahat ng politiko ay ganito. Nagsalita si Yang Bo, pagkatapos ay kinuha ang telepono. Tinawag ni Yang Bo si Lunan. Nagulat ang kabilang partido nang matanggap niya ang tawag. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya, Mr. Yang, nasayang ba itong 50 milyong yuan? Nakangiting sinabi ni Yang Bo, medyo maganda ang epekto, ngunit dapat kang magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyang sitwasyon. Kung hindi mo mapanalunan ang Night City sa isang stroke, natatakot ako na kapag sila ay naging matatag, tayo ay magdurusa. Panipi. Tumango si Lunan at muling tumingin sa kaibigan, may magandang ideya ba si Mr. Yang? Hindi nagsalita si Yang Bo. Sa mahabang panahon, sabi niya, kailangan mo ba talaga akong magturo ng ganitong bagay? Ngumiti si Lunan Sansan. Bago siya makapagsalita, ibinaba na ni Yang Bo ang tawag. Tumingin si Lu Jiafei kay Yang Bo at sinabing, ano ang dapat kong gawin? Lumingon si Yang Bo at tumingin sa kasino. Una, kailangan nating malaman kung nasaan ang address ni Tom Walker. Hindi mo ba alam? Sa harap pa lang ng lane, kumaliwa ka, may malaking bakuran. Nung gumagala ako kahapon, tinatanong ko pa kung saan yon. Lu Jiafei Road. Tumango si Yang Bo. Magpahinga muna tayo. Pagkatapos nito, sina Yang Bo at Lu Jiafei ay naging isang kafe sa tabi ng kalsada at umupo. Paminsan-minsan, nakaupo si Yang Po sa kafe at lumingon sa likod. Pagkatapos ay tumingin si Lu Jiafei sa labas at nakitang magulo pa rin ang mga tao, ngunit wala masyadong magagandang babae. Naguguluhan siya. Ano ang tinitingnan ni Yang Bo? Pagkatapos ng mahigit isang oras na pag-upo at pag-inom ng 2 tasa ng kape, sa wakas ay hindi naiwasang magtanong ni Lu Jiafei, ano pa ang hinihintay mo?
Maghintay ka muna. Yang Bo daw. Timing. Pagtingin sa mga tao sa labas, biglang napagtanto ni Lu Jiafei na may pinaplano si Yang Bo kay Lunan. Nang walang balitang dumarating, unti-unting bumaba ang bilang ng mga turista sa labas. Sinabi ni Yang Bo kay Lu Jiafei, "Tara at suriin natin ang lupain." May nakikita lang si Lu Jiafei mula sa gate. Hindi niya alam kung ano ang inoobserbahan ni Yang Bo. Ang bilya ay sumasakop sa isang malaking lugar, ngunit ang dalawang tao ay gumawa ng isang buong bilog para lamang bumalik sa coffee shop. Tumingin si Lu Jiafei kay Yang Bo at mukhang nag-aalangan. Marahang hinalo ni Yang Bo ang kape. Ano ang gusto mong itanong? Ayaw mo namang pumasok sa bilya sa gabi, di ba? Sinabi ni Lu Jiafei na napakahina ng kanyang boses dahil sa takot na marinig siya ng iba. Tumawa si Yang Bo at sinabing, "Oo. Masyadong delikado." Ngunit gustong matigil si Lu Jiabo. Nang pakanlura na ang araw at madilim na, kumain sila ng merienda. Biglang tumayo si Yang Bo at sinabi kay GFA, "Tara na." Nagulat si Lu Jiafei. Ang hirap talaga. Paglabas, tila may ingay sa di kalayuan. Tumangala si Lu Jiafei at nakitang tila nagliliyab ang labas ng lungsod. Ang apoy ay sumasalamin sa kalahati ng langit. Ang Lu Jiafei na ito ay tumitingin kay Yang Bo. Si Yang Bo ay kasama niya sa lahat ng bagay. Hindi niya kailanman inayos ang ganoong bagay. Bilisan mo, ang resolusyon ng pagsasara ng negosyo para sa pagwawasto ay hindi na ipasa, at magkakaroon ng gulo agad. Yang Bo daw. Bumalik ulit sa dingding ng vilya ang dalawa. Ang bodyguard ni Yang Bo ay naghanda ng mga hagdan at armas at nakatayo sa ilalim ng pader habang naghihintay. Si Yang Bo ay maingat na naghahanap ng lugar at umakyat sa loob. Sa oras na ito, ang mga security guard sa vilya ay inilipat sa labas, at hindi nila mapapansin ang kaligtasan dito. Umakyat sa tuktok ng dingding, kumuha si Yang Bo ng isang malaking sanga ng puno at dumausdas pababa sa puno. Nakinig ng mabuti si Yang Bo at narinig pa niya si Tom ang dagandong ni Walker. Tapos nakita niyang nagmamadaling lumabas ang security team. Lalong lumakas ang mga boses sa labas. Parang lahat ng tao sa City of Nevernight nagsimulang magrebelde magdamag. Sa wakas ay gumanap na rin ang mga taong inayos nila sa lunan. Nahulaan na ni Yang Bo ang kanilang plano. Kung gusto nilang lipulin ang lungsod, dapat umasa sila sa mga taong pinagsasamantalahan ng lungsod. Maya-maya, ilang bodyguard ang nadulas. Mukhang medyo clumsy si Lu Jiafei, ngunit pumasok siya ng ligtas. Si Yang Bo, kasama ang kanyang party, ay umiwas sa kamera at hinawakan ang vilya area. Katawan malapit sa dingding ng vilya, hinawakan ni Yang Bo ang balkonahe sa unang palapag. Binuksan niya ang bintana at lumiko sa vilya. Kahit na si Lu Jiafei ay tutol dito, siya ay nasa sabik at lumiko sa silid. May 3 palapag sa vilya. Ang kwarto sa unang palapag ay parang guest room. Walang tao dito. Kumatok si Yang Bo para buksan ang pinto. Ang lock ng pinto ay gumagawa ng click na tunog na nakakatakot kay Yang Bo. Huminto siya sa kanyang pagkilos. Dumaan ang liwanag sa kanya at tumingin sa labas. Sa labas, karaniwang nalaman ni Yang Bo ang istruktura ng buong lugar ng vilya, at ang lokasyon ng kayamanan ni Tom ay kilala rin ni Yang Bo. Gusto lang pumasok sa treasure ground, ngunit hindi ito gaanong simple. Pagkaraan ng ilang hakbang, biglang narinig ni Yang Bo ang mga yabag sa sulok ng koridor. Malapit na siyang lumipat. Humakbang na ang bodyguard sa likod niya. Pagtalikod ng kasambahay, tinakpan niya ng isang kamay ang bibig at ilong at pumipihit ng husto. Pagkatapos, tinaladkad ng bodyguard ang kasambahay papunta sa katabing kwarto. Natigilan si Yang Bo. Bagamat batid niya na ang mga espesyal na puwersang ginamit niya ay napakalakas, lahat ay nagsasalita ng mapayapa tuwing karaniwang araw. Hindi niya inaasahan na hindi sila magiging malambot ang puso sa kritikal na sandali. Dahil nagkaroon ng riot sa labas, wala masyadong tao sa vilya, at lahat sila ay mga maid. Ilang tao ang nalutas nila at dumiretso sa ikalawang palapag. Narinig ni Yang Bo ang malaswang boses sa kanyang tainga. Bahagya siyang kumunat ang noo. Bumungad sa kanya ang ilaw. Mabilis niyang natukoy ang posisyon ng kabilang partido. Pumunta si Yang Bo sa pintuan at sinenyasan ang bodyguard na nasa likod niya. Sinipa niya ang pinto ng malakas na sipa. Sumugod ang bodyguard at itinutok ang baril sa kabilang side. Nang pumasok si Yang Bo sa silid, nakita niya ang dwarf na kumikislot sa isang matangkad na dilag. Kahit sumugod sila, hindi pa rin siya tumitigil sa paggalaw.
Tinitigan ni Yang Bo ang nakaraan at nabigla. Puno ng dugo ang leeg ng babae. Patay na siya. Kabanata 719. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Nakasusuklam. Galit. Tinitigan ni Yang Bo ang pag-iling ng dwarf, at ang kanyang galit ay hindi masusukat. Biglang lumingon si Tom Walker at tumingin sa kanya. He said with a wicked smile, "Ikaw ang naglalaro sa likod mo." Sumimangot si Yang Bo at biglang nagkaroon ng masamang premonition. Tumangala siya at nakita niyang biglang tumayo si Tom at tumingin dito. Kilala mo ba ang Walker family? Ang pamilya ng Walker ay 300 taong gulang na. Sa buong mundo. At ako ay ipinadala sa ganitong uri ng basura dahil gusto nila akong isuko at iwan ako sa gilid ng sulok. Ngunit kahit na ito ay basura tulad ko, kung ikaw patayin mo ako, tiyak na ipaghihiganti ako ng pamilya. Natatakot ka ba? Tiningnan ni Yang Bo ang maput na mukha ni Tom. Malamig siyang ngumuso at iwinagayway ang kanang kamay, "Alisin mo ito." Nagulat si Lu Jiafei na tumabi sa kanya. Siya naisip na napaka-excited na pumasok sa villa sa gabi at makakuha ng maraming pera at kayamanan. Gayunpaman, nakita niya sa mismong lugar ang eksena ng pagpatay. Makasalubong ang isang freak na maniac. Naglalakad si Yang Bo sa harap niya. Tom ay kinaladkad ng 2 bodyguard pasulong. Patuloy siyang nagpupumiglas, ngunit siya ay isang dwarf, at ang kanyang lakas ay hindi ganoon kalakas kaya mas mahirap siyang kumawala. Lumingon si Yang Bo upang tingnan ito. "Tom, wala akong dala, interes sa iyong buhay. I just want to get my things back." Nanlaki ang mga mata ni Tom. Napaawang ang bibig. May nasabi lang siya. Hindi niya akalain na babawiin ni Yang Bo ang malaklis na espada pagbalik niya this time. Napailing si Tom Walker, desperado ang ulo, na parang may sasabihin, ngunit hindi siya binigyan ni Yang Bo ng pagkakataon. Nang makitang umiiling si Tom, alam ni Yang Bo na maaaring wala rito ang malaklis na espada, ngunit wala siyang pakialam dahil marami pang kayamanan sa treasure house para mabayaran ang pagkawala niya. Hindi nagtagal, dumating si Yang Bo at ang iba pa sa study. Tumingin siya sa bookshelf at inilibot ang paligid. Naglakad siya patungo sa isang stack ng mga libro sa shelf. Ang mga librong ito ay umabot lamang sa baywang ni Yang Bo, ngunit para sa isang dwarf, tama lang ang taas. Inalis ni Yang Bo ang libro, at may lumabas na pulang handle sa loob. Bahagya niya itong hinayla, at inilayo ang bookshelf. May glass door. Nanlaki ang mga mata ni Tom Walker. Hindi niya magawa, unawain kung bakit alam ni Yang Bo ang mekanismo sa kanyang pag-aaral. Sinenyasan ni Yang Bo ang bodyguard na kaladkarin si Tom. Kinuha niya ang kanang hintuturo ni Tom at pinindot ito sa fingerprint film. Bumukas agad ang glass door. Ito ang pinto ng Iris. You can drive it yourself, itinuro ni Yang Bo ang natitirang pinto. Tumayo si Tom sa harap ng pinto, nakapikit, sinusubukang gawin ang huling pagtutol. Hindi na kailangang pumirma si Yang Bo. Naglabas ng kutsilyo ang bodyguard at tinaga ito sa braso ni Tom. "Treasure house sa harap mo." Pumasok si Yang Bo at nakita ang treasure house na puno ng mga kayamanan. Mahigit 100 mga ukit na gering, 5 mga ukit na jadeite, at mga porselana na ginawa noong taon ng Kangxi. Nakakita pa si Yang Bo ng isang buong kabinet ng asul at puting porselana ng Ming Dynasty. Ang mga porselana na ito ay Hailau porselana, na may mas mababang halaga, ngunit marami sa kanila. Ang mga estatwa ng Golden Buddha ng Thailand, mga gintong hairpin, mga pulseres na gintong chain, at maging ang mga gintong brick ay inilatag sa ilalim ng kabinet. Ang malalaking perlas ay inilalagay sa isang puting plato, at 12 ng mga ito ay pinagsama-sama. Sila ay napakatalino. Sa pagtingin sa treasure house, si Lu Jiafei ay natigilan, napakaraming kayamanan, gaano karaming pera ang nakatago dito. Ito ang ginagawa ng pamilyang Walker dito sa loob ng ilang dekada. Yang Bo daw, maraming kayamanan dito. Wala siyang pakialam kung tingnan ito ng mabuti. Tumingin siya kay Tom at sinabing, "Nasaan ang pera mo? Hindi ako naniniwalang hindi ka nag-ipon ng pera sa ibang bansa." Sa treasure house, napakaganda ng sound insulation effect. Si Yang Bo ay sinenyasan ng bodyguard na punutin ang tape sa bibig ni Tom. Tumingin si Tom Walker kay Yang Bo at sinabing, "Hindi, ito lang. Swiss Bank Anonymous Savings Card." Tinitigan ni Yang Bo si Tom Walker. Umiling pa rin si Tom. Nandito na lahat ng baby, wala talaga. Umiling si Yang Bo. Nakatitig siya sa mga mata ng kabilang partido.
Nawala ang liwanag sa harap ng kanyang mga mata. Isang bakas ng aura ang tumaas sa elixir field. Bangulong siya, Tom, dapat mong malaman na ang mga ito ay makakapagbayad lamang sa akin para sa isang malaklis na espada, pati na rin sa espiritual na pagkawala. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang bank card. Saglit na nag-alinlangan si Tom Walker. Sa safe sa hilagang silangan na sulok, mayroong 3 bank card na lahat ay nasa Swiss Bank. Naglakad si Yang Bo patungo sa hilagang silangan na sulok. Sinunod niya ang utos ni Tom at binuksan ang safe na may password. Nakatingin si Lu Jiafei sa direksyon ni Yang Bo at napabuntong hininga. Nang tanungin pa lang ni Yang Bo, bigla niyang naramdaman na tumibok ang kanyang puso sa pagbigkas ni Yang Bo na ikinahahabol niya ng hininga. Mayroong ilang mga bank card sa safe. Kinuha ni Yang Bo ang bank card at nakitang may ilang mga bill dito. Inilabas sila ni Yang Bo at pinaikot sila ng 2 beses. Nabigla siya. Talagang naitala nito ang mga suhol na ipinapadala ng lungsod sa matataas na opisyal bawat taon. Inilagay ni Yang Bo ang lahat ng mga bagay sa safe sa isang bag. Lumingon siya at tumingin kay Tom, "What's the password of the bank card?" Galit na galit si Tom. Hindi mo maiisip. Muling nagkatitigan si Yang Bo, kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, magkano ang password ng bank card. Umirap si Tom at sinabi ang code. Isinulat ito ni Yang Bo. Itali mo siya. 10 bodyguard lang ang kinuha ni Yang Bo sa pagkakataong ito. Bukod sa nanatili sa labas para bantayan ang hangin, may 9 na bodyguard sa eksena. Bilang karagdagan kina Wokiang at Lu Jiafei, ang lahat ay kumilos ng napakabilis. Hinawi nila ang mga kurtina at nagsimulang mag-impake ng mga ito. Pinigilan ni Yang Bo si Wokiang, "Ihanda mo na ang sasakyan, gusto na naming umalis dito." Sumagot si Wokiang at lumabas. Tumingin si Lu Jiafei kay Yang Bo at sinabing, "Ang mga salitang sinabi mo lang ay talagang makapangyarihan." Tumawa si Yang Bo at sinabing, "Maglinis ka kaagad." Napakabilis ng aksyon sa eksena, maraming tao ang sumugod sa ginto, ngunit hindi mapigilan ni Yang Bo na umiling. Sa treasure house na ito, ang pinakamababang halaga ay ginto. May nakita siyang ilang painting at calligraphy, halos lahat ay mula sa mga sikat na Western artists. Hindi bababasa sila ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Pagpunta niya sa gitna ng silid, nakita niya ang isang gukan na nakalagay sa gitna ng silid. Natigilan si Yang Bo. Ang buntot ng instrumento ay tila pinaso, at ito ay inilagay sa salamin, payak at walang palamuti. Mayroong 7 string sa gukan. Tinitigan ni Yang Bo ang 7 may kwerdas na gukan, at kumikislap ang kanyang mga mata. Ang aperture sa gukan ay agad na nagpasindet kay Yang Bo. Ang gukan na ito ay may napakakapal na siwang. Ito ay dapat na isang gukan 2,000 taon na ang nakalilipas. Nang maisip ni Yang Bolton ang isang sikat na kudjur, si Zhao Weichin. Ito ay Zhao Wei Xin. Natigilan sandali si Yang Bo, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Binuksan niya ang makapal na takip ng salamin at inilabas ang Zhao Weichin. Buti na lang at may box sa ilalim ng glass cover. Inilagay niya ang Zhao Weichin at hinawakan ito sa kanyang mga braso. Kabanata 720. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Ano ito? Biglang tanong ni Lu Jiafei. Lumingon si Yang Bo at nakita si Lu Jiafei na nakatayo sa harap ng isang inukit na jade. Lumapit siya at nakita si Lu Jiafei sa harap ng isang set ng julong jade cups. Ang set ng julong cup na ito ay gawa sa dekalidad na Hechon Gold Fat Jade. Bawat set ay may 8 tasa. 4 na dobleng dragon ang inukit sa paligid ng palayok, at isang jade dragon ang inilalagay sa tasa. Parang may buhay. Ang buong hanay ng mga hanay ng alak ay gawa sa katanji tanging jade. Ang bawat isa sa 8 jade ball ay malinaw na kristal na naglalabas ng amber na kinang. Ang katawan ng tasa ng julong ay inukitan ng 9 na gintong dragon na nakapalibot sa ulap na bundok at fog sea, na may iba't ibang paggalaw at iba't ibang hitsura. Isa sa mga pinakamalaking ay mag-ina't kalahati ng katawan sa tasa, bibig na may gintong kwintas, kaliskis nagniningning na mga mata. Sa harap ng mga mata ni Yang Bo, may makapal na aperture sa labas ng julong jade cup, na talagang julong cup na ginawa noong Qianlong year. "Alisin mo, Yang Bo daw." Inabot niya ang Zhao Weichin kay Lu Jiafei at inilagay ang julong jade cup sa sarili niyang mga kamay. Mabilis ang aksyon ng isang grupo ng mga tao, mabilis na linisin ang treasure house.
Tiningnan ni Yang Bo ang malaking bag na nasa harapan niya at agad na nagutos, alisin mo muna ang porcelain painting at calligraphy, at ilagay mo ang goldware sa dulo. May underground garage sa ibaba. Ilipat mo muna lahat sa sasakyan. Aksyon! Sa kabutihang palad, mahirap makapasok dito, ngunit napakasimpleng makalabas. Nanatili si Yang Bo, at ang ibang tao ay nagbitbit ng mga gamit. Pagkatapos ng dalawang galaw, ang treasure house ay walang laman. Lumingon si Yang Bo at tumingin sa ito. Wala nang natitira pang kayamanan sa treasure house. Nang makasakay siya sa elevator at makarating sa underground na garahe, tiningnan ito ni Yang Bo. Mahigit 10 sasakyan ang nasa garahe, at ang mga susi ay nasa security office, sa basement. Naayos na ng mga bodyguard ang lahat dito. Si Yang Bo at ang kanyang partido ay sumikop sa 5 sasakyan sa kabuuan. Tanggalin ang plaka. Utos ni Yang Bo. Si Tom Walker ay karaniwang gumagawa ng masama, maraming tao ang napupuot sa kanya, ang kanyang plaka ang numero ay kilala rin ng marami. Si Yang Bo ay nag-utos na bumaba, lahat ay walang plaka. Umupo si Yang Bo sa kotse at paandar na sana. Nang makita niya si Wo Qiang na kumakatok sa bintana, binuksan niya ang bintana at narinig niyang sinabi ni Wo Qiang, maraming babae dito. Natigilan sandali si Yang Bo, maid. Nakakulong sila dito. Wo Qiang daw. Nagulat si Yang Bo, at mabilis niyang sinundan si Wo Qiang. Naglalakad sa isang sulok ng garahe, binuksan ni Wo Qiang ang isang pinto sa sulok at binuksan ang ilaw. Nakita ni Yang Bo ang basement sa harap niya. Talagang pinaghihiwalay ito ng mga bakal. Parang kulungan. Nang bumukas ang ilaw, nagkagulo ang mga boses sa kulungan. Nang makita ni Yang Bo ang mga babae sa kulungan, lahat sila ay nagsiksikan sa sulok. Parang kulungan ng mga babae. Tumingin si Yang Bo kay Wo Qiang, paano mo ito nahanap? Napagkamalan ang akala ng ating mga tao na may monitoring room sa operasyon. Pagkabukas nito, nalaman nila ang sitwasyon dito. Wo Qiang daw. Sino ang mga taong ito? Nagulat si Lu Jiafei. Pagpasok niya ay hindi niya maiwasang magtanong. Mukhang napakalaki ng kulungan. Mayroong 20 o 30 bilangguan. Kung kukunin mo ang bawat silid na may 10 tao, magkakaroon ng 2 o 300 tao dito. Naglakad si Yang Bo sa gitna ng kalsada, at nakita niya na ang mga babae sa silid ng bilangguan ay mapotla at kakaunti sa kanila ang nakalabas. Hindi sila mukhang mga tao sa alikabok. Pagkatapos ng 5 kwarto, walang tao sa loob. Dapat mayroong higit sa 40 tao dito, na mas mababa kaysa sa inaasahan ni Yang Bo. Nang inspeksyon niya kahapon, hindi niya pinansin dito at hindi niya nakita ang sitwasyon dito. Iniisip pa lang kung paano ito haharapin, biglang narinig ni Yang Bo na may bumubulong sa kwarto sa tabi niya, para siyang Chinese. Hihingi ba tayo ng tulong sa kanya? Hindi, dapat kasama siya sa mga masasamang tao. Nilinggan ni Yang Bo ang nakaraan, incheck ka ba? Natigilan ng babaeng bumubulong. Hindi nila inaasahan na makikita nila ang kanilang mga kababayan. Tumingin si Yang Bo kay Wo Qiang at sinabing, 5 tao ang inutusang magmaneho muna. Inayos ko na si Hong Yun na makipagkita sa kanya. Naka-standby ang iba. Kinailangang lumabas ni Wo Qiang, nilinggan ni Yang Bo ang babae, anong pangalan mo? Yinting. Nag-alinlangan ang babae na magbukas ng daan, maganda siya, ngunit mukhang mapotla, pulang mata. Mula saan? Tanong ni Yang Bo. Mga taong Cantonese. Nagkatitigan si Yang Bo, alam mo ba ang Fuyo Jewelry? Natigilan si Yinting at umiling. Mukhang naalala ko na may bagong tindahan ng alahas sa downtown Commercial Street, which is called Fuyo Jewelry. Mabilis na sagot ng babaeng katabi niya. Ang tanong ni Yang Bo ay nagpalaki ng kislap ng pag-asa para sa kanila. Paano ka nadala dito? Tanong ni Yang Bo. Pumunta kami sa trabaho, ngunit hindi namin inaasahan na dadalhin kami dito. Sabi ni Yinting. Tumanggaw si Yang Bo at nakitang nakuha na ni Wo Qiang ang susi. Tumingin si Yang Bo kay Lu Jiafei at sinabing, tawagan ang embahada ngayon. Hindi nagmamadali si Yang Bo na buksan ang pinto. Sinabi niya sa lahat, nais kong buksan ang pinto ang bakal ngayon, ngunit lahat kayo ay dapat sumunod sa utos, dahil may mga panganib sa labas ngayon. Kapag nawala ito, hindi kayo makakaalis sa bansang ito. Nakikinig sa mga salita ng pasasalamat, nakaramdam ng bigat sa kanyang puso si Yang Bo. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganoong bagay. Hindi niya kayang pumikit sa kanyang mga kababayan.
Sunod-sunod na bumukas ang mga bakal na pintuan, at ang mga tao ay lumundag palabas. Naglakad si Yang Bo sa harap ng karamihan at pinalabas ang lahat. Gusto ng embassy na manatili tayo sa kinaroroonan natin. Kalsada ng Lu Jiafei. Bahagyang nag-isip si Yang Bo, hindi masyadong delikado dito. Siguradong makakaapekto ito dito mamaya. Hindi na tayo maaaring manatili pa. Tumango si Lu Jiafei. Well, may dalawang bus dito. Magtaksi tayo at umalis. Bilangin mo ang bilang ng tao. Yang Ba daw. Sa lalong madaling panahon, ang bilang ng mga taong iniulat sa kabuuan ay 47 katao. Sinabi ni Yang Bo sa mga tao, kayo ay nakakulong. Dapat ay nahulaan ninyo ang layunin ng inyong pagdaraya dito. Ito ay tinatawag na lungsod ng hindi kailanman gabi. Lahat ng mga babaeng pumupunta rito ay mahuhulog sa alabok at hindi lalabas para sa buhay. May kaguluhan sa labas ngayon. Napakadelikado. Uulitin ko iyon. Sundin ang utos na. Ikinaway ni Yang Bo ang kanyang kamay, sumakay ka na sa kotse. Sunod-sunod na sumakay ang lahat sa sasakyan, habang sumakay si Yang Bo sa maliit na sasakyan, kotse. Nakatali si Tom Walker sa sasakyan sa oras na ito. Tumingin si Yang Bo kay Tom. Dapat nakita mo na. Maiintindihan mo dapat ang gusto kong itanong sayo. Tumawa si Tom Walker at lumingon kay Yang Bo. Paano kung sabihin ko sayo? Ang lahat ng mga taong ito ay ipinadala ni Chaonan. Panipi. Tumingin si Yang Bo sa nakaraan, agad na inilabas ni Wu Qiang ang pera. Sa ulo ni Tom, nagkatitigan si Yang Bo, dapat alam mo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling. Tumingin si Tom kay Yang Bo. Hindi ako makapaniwala. Siya tumakbo ng mabilis. Natatakot akong umalis na siya sa kabayo sa pagkakataong ito ay. Kumaway si Yang Bo na nagpapahiwatig na binawi ni Wu Qiang ang baril.